So, nagtatanong ako sa Lord kasi Monday, andito ako maghapon, Tuesday, nakatutok ako sa ginagawa. And mag-aaral ako, bababa, aral, bababa. Sabi ko, Lord, anong gusto mong ituro ko? And then, ito yung na-prepare ko ngayong gabi, no? It's about eternal life. Sabihin nga natin, eternal life. Sabi sa John 3:16, kabisado natin lahat ito, no? For God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have, sabi natin, eternal life. Pag sinabing eternal life, ano ang unang pumapasok sa isipan natin kapag naririnig natin ito? Sa Tagalog, ang eternal life ay buhay na walang hanggan. Ano ang unang pumapasok sa isipan natin pag sinabing eternal life? Sige, question and answer tayo ngayon. Ano ang unang pumapasok sa isipan mo, Gian? Langit. Ikaw, AJ Liit, kabilang buhay. Ikaw, langit din. Ikaw, Brother Heaven din, no? Langit din. Ano? Ikaw, Daniel, walang katapusan. Okay, walang katapusang buhay, no? So, dati tinuturo natin ito eh. Sa langit, wala ng beer. That is why we drink it here, di ba? When we talk about eternal life before, it talks about heaven. At sinasabi natin doon sa langit, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng hinagpis, wala ng gutom. Buhay na masaya, ganap at kasiyasiya, walang pagkukulang. Tama po ba? Yun ang mga isipan natin noong araw. Pero nung pinag-aaralan ko ito, patungkol sa kaharian ng Diyos, malayo sa eternal life na iniisip natin. In religion, sabi nga, after you die, you will receive the promised eternal life. Hello? Di ba gano'n naman yon? Di bali nang mamatay, at least alam ko, ligtas ako. Di bali nang maghirap, basta at least alam ko, ligtas ako. Langit ang punta ko. Ito pala ay katuruan ng reliyon. Puro langit ang nasa isip natin. But do you know that in the kingdom, ang eternal life is the life of God's kingdom as you enter the realm of His kingdom on earth, affecting your very life and demonstrating the culture of heaven on earth. Sa kaharian, ang eternal life ay klase ng buhay o lifestyle na gagampanan mo habang ini-establish ng Diyos muli ang kanyang image and likeness sa atin dito sa lupa. Ito po ang original na disenyo ng Diyos sa atin. Tayo po ay kasama niyang bubuo ng eternal na kaharian dito sa lupa tulad ng langit. The moment you receive Jesus as your personal Savior and Lord, right that moment, you are already receiving eternal life. Pag sinabi mong eternal life, ito po ang klase ng buhay. Ito ang buhay na matutuklasan habang tayo ay sumusunod at umuunawa sa Espiritu ng Diyos na tinanggap natin, pinanumbalik sa atin, pagkatapos mong paniwalaan at tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay isang proseso ng pagbabago mula sa kinasanayan nating kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya nga po,
Ang eternal life, it is forever. That starts now and not when you are gone. Hello? Ito na po yung magiging buhay natin. Kaya nga sabi kanina, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hindi nyo ba napapansin nung tinanggap nyo ang Panginoong Jesucristo, yung dating ikaw na maloko, you become something na re-realize mo ang isang bagay na ay pangit pa lang ang mga pinaggagawa ko. Ito pala dapat. At nakikita mo, ikaw ay unti-unting nagbabago. And that is eternal life. You began to adopt the eternal life coming from heaven when you receive Jesus as your Lord and Savior. Hallelujah. Di ba, hindi nyo ba naririnig yung grabing buhay ito? Nakakapu! Impyernong buhay ito. Because when you are not in the Lord, yun talaga magiging buhay mo. But when you become Christian and receive Jesus as your Lord and Savior, the eternal life that God promises, you began to live on it here on earth. Hallelujah. Sapagkat, sabi nga po, in the kingdom, it is the life of God's kingdom as you enter the realm. Nung tinanggap mo si Jesus, pumapasok ka na sa realm ng kingdom of God. Hello? Nadilala niya rito sa earth, mga kapatid. Kaya nga po sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Eternal life is a lifestyle in heaven, demonstrated here on earth with the Holy Spirit, unprecedented. Anong ibig sabihin ng unprecedented? Yung hindi pa natin nalalaman, pero sinabi niya na sa atin. Amen po ba? When you willingly surrender to His cause and will. Ito yung sinasabi kanina ni Presi, na kapag ka ikaw, kung hindi siguro ako Kristiyano, ganun ang buhay mo eh. Mangungurap ka rin eh. Hello? But because you are already a Christian, you receive Jesus as your Lord and Savior, ang ipinamumuhay mo na ngayon ay yung eternal life na kung anong meron sa heaven, dapat ganun ka. Nauunawaan niyo po ba mga kapatid? Ang tawag po doon ay walang hanggang buhay, dapat tapat ka na. Walang hanggang buhay mo, dapat maayos ka na. Kasi maayos yung tatay mo sa langit. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi niya, and God is able to bless you. Sino daw na bless? Tayo. Anong binless niya sa atin? Abundantly, grabe. So that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works, as it is written, they have freely scattered their gift to the poor, their righteousness endures forever. It will make us live the life of the Father as Jesus demonstrated when He was still on earth. Hello? It is a life of privilege and honor. I'm talking about eternal life that we are receiving, that we had received to the Lord when we accept Him as our Lord and Savior.
Yung eternal life pala na tinanggap natin isang pribileyo at isang ka-honor, ano yun, napakagandang karangalan. Bakit? Kasi naipapamuhay mo ang katangian ng Ama dito sa lupa. Ano bang katangian ng Lord? Walang pride. Hindi mapagmataas ang Diyos. Naipapamuhay mo ba yon? Walang yabang. Ang Diyos, walang yabang. Tinanggap mo siya, so dapat wala ka ring yabang. Wala kang takot at pangamba. Walang insecurities. Walang isip na magulo. Walang self-centered. Kundi isang klase ng eternal life, buhay na walang hanggan, na puno ng pag-ibig, puno ng pagtitiwala, puno ng confidence, puno ng pagpapakumbaba, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan sa banal na Espiritu. Kaya hindi ito yung buhay na makukuha mo pagtapos mo pamamatay. Naintindihan niyo po ba? Ang religion, pinadali niya eh. Tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na. Tanggapin mo si Jesus, langit ka na. Ang pagtanggap pala sa Panginoon, dito palang nararanasan natin ang langit. At dinadala natin sa lupa. Kaya po tayo na pagbibintangan ni Lucifer na para rin tayong Diyos. Tama naman po siya. Kasi Diyos yung Ama natin. So pag inadapt mo yung kultura ng pagiging Diyos niya, yung karakter ng pagiging Diyos niya, di parang Diyos ka nga rin naman talaga. Ay, nako. Yung nakakaunawa, sumigaw ng Amen. Tandaan po natin ito mga kapatid. Ang mission natin bilang isang tao dito sa lupa, sabi ko nga po kanina, madala natin ang kultura ng langit dito sa lupa. Sabi niya, in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork. Tingnan mo nga yun. Created in Christ Jesus to do good works. Which God, ano sabi niya, prepared in advance for us to do. We were created for a purpose. Sabi mo sa sarili mo yan. Ano ang purpose mo? To do good works. Hallelujah. That is the eternal life you are receiving to God. When you do good works, you are telling to the people you are helping, yung tinutulungan mo, eto, ganito ang Diyos na sinasamba ko. Ganito ang karakter ng Diyos ko. Kaya kapag ka-corrupt ka, hindi yun ang karakter ng Diyos. Pag mapanglamang ka, hindi yun ang karakter ng Diyos. Hindi yun eternal life na ibinigay niya sa'yo. Ephesians chapter 1 verse 4, sabi niya, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. Eternal life is a privilege by God for us. Bakit? Biri mo, dahil sa eternal life, we have connection with Him. Nakakonekta tayo ngayon sa Kanya at unti-unti, we are knowing God personally. Nang dahil sa pakikisa natin kay Jesus, nakakonekta tayo sa Ama o Hari ng Langit. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sabi niya sa John 17:3, now, this is, ano sabi niya? This is that they know you. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. Maliwanag dito. Hindi niya sinabi, now this is eternal life, you will go to heaven.
Basahin niyo po sa lahat ng Biblia niyo. Yan po sabi. Sa John 17, verse 3. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Sa Tagalog, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila. Ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesus na iyong sinugo. Kaya uulitin ko, ang buhay na walang hanggan ay makilala ang tunay na Diyos at ang Panginoong Jesus. Bakit kailangan mo siyang makilala? Para mai-adapt mo kung sino sila sa buhay mo. Para ang langit, madala mo dito sa lupa. Hallelujah. Ano ang klase ng buhay mo nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon? Hindi ba pare-pareho tayo walang direksyon? Pare-pareho tayong makasarili? Pero ngayon, dahil sa eternal life that we receive from God, natututo tayo magbigay, natututo tayo maawa, natututo tayong umunawa, nakakaroon tayo ng simpatya sa kapwa. Kasi ganun ang klase ng buhay ng sinasamba nating Diyos. At yun po, walang hanggan, dahil hindi naman yun pwedeng dapat mawala sa atin at hindi dapat magbago. Hello? Kaya eternal life, habang buhay, ganun ang buhay mo, ganun ang karakter mo. Akalain mo, may ipinakong disipulo na kapatiwarik. Pastor, yun bumang eternal life? Yes. Sabi ng Proverbs chapter 8 verse 35, for those who find me find life and receive favor from the Lord. Kaya paulit-ulit na pribileyo kasi unti-unti natin nauunawaan ang mga pamamaraan at kalooban ng Diyos in accordance to the original intention ng Diyos sa tao. Kaya ito ang eternal life. Ano ito? To know God more and more in our life. Ang buhay na walang hanggan ay makilala siya ng lubusan. Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ngayon at magpakailanman, dapat ganun po tayo. Ngayon, ang tanong, paano tayo papasok doon sa lifestyle na tinutukoy ko? Okay? Kasi ganito po yan eh, galing ka sa kingdom of darkness. Inilipat ka sa kingdom of light. When we talk about kingdom of darkness, mga kapatid, yan po ay teritoryo ng kasamaan. At matagal po tayo doon. At inilipat ka ngayon sa teritoryo ng kaliwanagan. Ano yung lumiwanag sa'yo? Eh di siyempre isip, sistema, pamamaraan. Ang nangyari kasi sa atin, lumipat lang tayo ng reliyon. Nag-iba lang yung ambience. Hallelujah. So tingnan po natin, paano tayo papasok sa lifestyle? In Matthew chapter 7 verse 13 to 14, sabi niya, enter through saan? The narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, sabi niya. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Ito po ay isang imbitasyon at hamon upang mamuhay ayon sa lifestyle ng langit dito sa lupa. Ano ang sabi? Kakaunti lamang ang nakatagpo. Nakita niyo yung mga edukadong tao? Bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin. Kaya hindi edukasyon ng lupa ang kailangan natin. Edukasyon ng Diyos na may lalang ng langit at lupa ang kailangan natin. Tama yung katuwiran mo. Dapat ang nagturo sa'yo, yung head mo. Eh dahil hindi nga sila naintindihan, o dahil ikaw ang nakakaintindi, ikaw ang tumindig dyan. Marami ang naniniwala sa Panginoong Yesus, pero hindi siya
nakikilala ng lubusan. Marami pa rin ang namumuhay na ignorante sa Diyos na sinasamba at pinupuri niya. Basta ang alam nila, tinanggap ko siya, ligtas na kami, langit ang punta, pero hindi nagbago ang pag-uugali, ugaling kadiliman pa rin ang ginagawa niya. Kaya maraming Kristiyano kapag nangihina, they're looking for revival. Kapag sobra ng hirap ng buhay, they're looking for rapture. Kasi ayaw nating supilin ang ating sarili. Ayaw natin tanggapin na dapat ang ipinamumuhay natin ngayon ay kultura ng langit, hindi kultura ng kadiliman. Sino rito nakakasunod? Sumigaw ng amen. Tandaan po ninyo in Matthew 22 verse 14 in Amplified Version, for many are called, sabi niya, pag sinabing called, invited or summoned, but, sabi niya, few are chosen. Kingdom life is about the life of God in the life of the citizens of heaven on earth. Ano-ano ba ang kingdom life na dapat makikita sa mga citizen of heaven? Ito na po yun. Una, piliin mo, sabi niya, ang daang makipot. Madali po ba? Maliwanag na 10,000 na yun, ha? 5,000, maliwanag na yung 3,000 doon sa department, 2,000 sa'yo. Di ba yun ang agreement nyo? Mahirap mag-refuse nun, ha? 1,000 pa lang yun. Paano na kung milyon na? Paano kung billion na? What are you going to choose? The narrow gate or the wide road? Kaya ito po ay isang imbitasyon at isang hamon sa ating lahat. So tingnan natin kung ano yung kingdom life. Number 1, sabi niya, it is all about the, isigaw mo, demonstration of the King of Heaven's character on His kingdom here on earth as it is in heaven. Sino magde-demo? Iba po yung bait-baitan, ha? Pag mali, magalit ka. Pag tama, purihin mo. Naintindihan po ba natin? Hindi yung mali na, hindi, okay lang. Si Jesus nagalit eh. Tinaob yung mga mesa eh. Tinawag pa silang mga ulupong. Amen? Number 2, sabi niya, it is all about what the King of Heaven always wanted. Seeing man live, talk, walk, and speak like Him. Alam niyo, ang isa sa nagpapasaya sa magulang, kapag nakikita ko yung mga anak ko, kung ano yung utak ko, ano yung kilos, ano yung sense of humor nila, ginagawa rin nila, natatawa ako sa sarili ko. Kanina lang, natatawa ako eh. Dito na ako sa harapan, natatawa ako, nag-post ng si Daniel. Pinost niya yung sayaw ni Gab. Sabi ko, ganyan na ganyan ako mang-asar nun. Ha? Si Lucky, pag nagjo-joke dito sa pulpito, nakikita ko yun. Talaga. Natatouch ako eh. You can just imagine the heart of God to you right this moment. If you are doing what the King of Heaven always wanted. Seeing you, how to live, talk, walk, and speak like Him. Eh kung salungat yung ginagawa mo doon, matutuwa ba yun? Are we learning, mga kapatid? And this is the kind of life God wanted us to have, the eternal life that He has. Number 3, entering the gate speaks on divine invitation to access in a lifestyle. Ang pag-imbita na ang pasukin ay makipot na daan ay isang, ano ba yung access sa Tagalog? Isang daan, di ba? Isang pamamaraan.
sa anong klase ng buhay o lifestyle ang nais ng Diyos sa atin. When you choose the narrow gate, kaya narrow yan o maluwag, yan ay isang daan pa rin para makapunta ka sa kabila. Tama po ba? Piliin mo daw yung masikip. Miski na pasay view ko na pumasok. Pero pagpasok mo doon, desidido ka dapat na kung anong klaseng buhay mayroon doon sa kabilang pinto, yun ka dapat. Number 4, sabi niya, it is a divine opportunity to experience the mighty life that brings heaven culture and rewards affecting earth realm for heaven. Oportunidad siya. Kasi kung ano yung tatay, dapat maging ganun ka rin. Sino bang may ayaw na maging tatay ang Diyos? Kaya lang, siguraduhin mo, pag pinili mo siya, dapat ganun ka. Amen? Hello? Sila, mga anak ko, may kanya-kanya katangian yan na nakuha rin nila sa akin. Si Lucky, magaling sa management. Ang nakuha ni Lucky sa akin, sa lahat ng mga anak ko, siya lang ang nakakuha ng pagbubuting-ting. Nung panahon ko, talaga ako nagkakarpintero, si Lucky lang nun. Pagawa mo ng cabinet, marunong yan. Si Daniel, kakamot ng gano'n. Si Monique, nakuha niya yung ugali kong mapagbigay. Yung miski walang maiwan sa kanya, okay yun. Number 5, sabi niya, it is living the life of God in us and walking in the realm of the impossible, subjecting the illegal entry to the original rulers on earth, having the spirit of heaven in them. Kaya yung imposible, kaya na nating pasukin at gawin. Amen po ba? Kaya itong mga bagay na ito, lagi nyo tatandaan, are you demonstrating the culture of God, the character of God? Are you decided to access the lifestyle of heaven? Is it an opportunity for you to do it? Hallelujah. Titus chapter 2, verse 11 to 14. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Hallelujah. Noong tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, tayo po ay nabigyan ng pagkakataong mamili kung tayo ba ay mamumuhay na gaya na at ugaling makalangit o hindi. So hindi mo lang siya basta tinanggap. Ang tinanggap mo, maging ang kultura at karakter dapat ng Diyos, inadapt mo yon. Alam niyo po ba ng grace of God, alam niyo kung para saan ang grace of God? Yung grasya at habag ng Diyos, ito po ang ginagamit ng Diyos na timetable sa atin. Nagtitiis siya. Nagbibigay siya ng kaunawaan sa atin. Bakit? Kasi inuunawa niya pa tayo hanggang sa ngayon, hanggang sa matauhan ka, hanggang sa matuto ka, hanggang sa ang nakikita niya sa iyo ay ang sarili niya. Kaya magpasalamat tayo sa grasya at habag ng Diyos. Sino rito ang perfecto na? Sabi ni Pablo, hindi sa nagampanan ko na ang lahat ng bagay, pero sinusupil ko ang aking sarili. Amen? We are into perfection.
Nagkamali ka before, huwag mong hayaang manatili ka sa pagkakamali na yan. May grasya ang Diyos para ikaw ay magkaroon pa ng pagkakataon ituwid. At darating ka sa oras na harap ka sa Kanya, na nakikita na niya ang sarili niya sa iyo. Kaya may grace period pa po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi yung pagtanggap mo kay Jesus, holy ka na agad. Hindi po. May proseso. Minsan nakakapagmura ka pa, pero huwag kang manatili doon. Minsan, nagkakamali ka pa, huwag kang manatili doon. From glory to glory, from faith to faith. Pero huwag nating abusuhin yung grace period ng Lord. Kasi may period nga lang yon, may timeline lang yon eh. Amen? Kapag pinili mong, kaya lang minsan sobra. Kasi kami naman ang kukulitin pagka wala na siya. Si Nicole, natutuwa ako. Yung sense of humor niya, nako, matutuwa ka. Saka matalino yung batang yan. Si Gab, birthday ngayon, pero wala kang maririnig na reklamo. Hindi nga kami nagluto ng pansit man lang eh. Basta siya pumasok sa school. May lagnat pa yon. Wala kang maririnig na reklamo. Kasi nasanay yung mga anak ko ng ganon. Antayin nyo, may oras sila ng pagrereklamo. Pag tinindigan mo ang prinsipyo ng Panginoon, marami talagang magagalit. But the justice of God will prevail. Biri mo, last year pa yon, pero ngayon naalala pa nila. At dahil doon, naging ilaw pa sa departamento ng Filipino. You see that, mga kapatid? Walang madali kapag pinili mo ang landasing sa makipot na daan. Talagang persecution ang aabutin mo. Tandaan po natin in Romans chapter 14 verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, sa kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Tanungin mo sarili mo, ako ba ay lumalakad mula ngayon na ayon sa kalooban ng Ama? Ephesians chapter 2 verse 12 to 13, remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. But verse 13 sabi niya, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Jesus Christ. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, behold, the new has come. Tinuro ni Pastor Lucky last Sunday, kingdom, pag sinabing kingdom, may king at merong domain. Pag sinabing domain, it is the territory. At dito sa teritoryong ito, alam ko, nangangapa pa po tayo. We just transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Nangangapa pa po tayo. Kaya ito po magsisilbing training ground natin. Parang wilderness pa. Naalala niyo yung turo na yon? Sa Sunday, itutuloy ko po doon. Yung Egypt, yung ating wilderness at yung promised land. Palalawakin po natin yon sa Sunday. I'm going to share that to you so that you understand your situation right now. If you are in the wilderness, well, relax lang. Yan po ang ginagamit ng Diyos para tayo ay i-train na mabuti. Amen po ba? Pero darating ang araw na tayo po ay makaka-adapt na rin ng kultura ng langit. Tandaan niyo po yan. Mula pag-iisip, kilos, hanggang maging buhay na natin ito. Kaya sabi kanina, buhay ko na ang purihin ka. Ang walang hanggang buhay, mga kapatid, yan ay magiging buhay na walang hanggan mo na. Amen po ba? Colossians 1:13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Konti lamang ang nakakatuklas dito mga kapatid, kasi kakaunti lamang ang nagdesisyon na tunay na sumuko sa Panginoon. Konti lang po talaga. Kaya dapat maging conscious po tayo sa bagay na ito. Amen po ba? May natutunan po ba tayo ngayong gabi? Siguro baka mag-isip kayo, ano ba, totoo ba yung sabi ni Pastor na ang ng eternal life hindi pala langit? Di ba sabi doon sa John 14:3, in my Father's house there are many room? Hindi ba langit yon, Pastor? Alam niyo po, pag mineditate niyo mabuti doon, ang Panginoon ay nagsasabi lamang, nag-i-encourage sa atin na ano man ang pinagdadaanan mo, anak, marami akong kwarto na doon kita marami akong lugar para doon kita i-comfort, doon kita turuan. Amen? Kaya, yung langit, mga kapatid, pwede na natin siyang i-experience even though we are still on earth. Tandaan niyo po yan. Masyado lang pong minadali at masyado lang pong pinasarap ng mga religious leaders na ang langit pagkatapos mong mamatay, doon mo pa lang siya mararanasan. Hindi po. Dito pa lang nararanasan mo na siya. Anong klaseng buhay mayroon ka? Eternal life ba o eternal damnation? Amen? Tingnan nyo na lang po ito. Ano kaya ang buhay, o sabihin na natin ni Zaldico ngayon, billion of pesos meron siya. Miski saan siya magpunta, kaya niyang magbayad. Yung huli, nasan daw siya? Spain. Nakatira siya sa hotel. Do you think ang buhay niya doon, eternal life o eternal damnation? Gulong-gulo yun. Malayo ka sa pamilya mo. Naglalakad ka sa kalye, wala kang peace of mind. Aanin mo yung bilyon-bilyon pera na ang buhay mo naman, buhay impyerno. Naglalakad ka, wala kang kalayaan. Samantalang tayo, pag dumaan dyan yung fishball, yung ano yan? Yung siomay, yung Diyos naman ako. Sarap! Bakit? May kalayaan ka. Kasi wala ka doon sa buhay ng mala-impyerno. Ang dami nga nilang pera. Sangkatutak naman ang bodyguard nila. Tayo, may bodyguard po ba tayo? Wala. Meron. Sabi ng natakot pagtingin niyang gano'n. Nakapalibot pa lang sangkatutak ng mga anghel. Sarap ng buhay sa langit. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? I want you to erase that concept na, alam niyo, hindi po langit ang punta natin eh. Pagka namatay po tayo, matutulog lang tayo sandali. Pag second coming, bubuhayin po tayo eh. Pag inabutan ka ng rapture, okay. Pero, bubuhayin tayo ulit with the glorified body kasi magro-rule tayo saan? Dito pa rin. Sa earth. New heaven and new earth, sabi. And we will reign with Jesus forever. Amen? Saan? Dito sa earth. Bakit? Kasi may hari na sa langit eh. Ang pinag-ahari niya dito sa lupa, si Jesus. Kasama natin. Kaya tinawag na King of Kings, Lord of Lords. Did you get it? Pag may question kayo with regards to that, it's okay. Maaring naguguluhan kayo, hindi tayo sa langit, hindi tayo sa hindi tayo sa sige. Pag-aralan nyo mabuti yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Kasi pag langit, you will become complacent. So, totoo lang. Complacent ka eh. Di bale? Di bale? Para pag naghihirap ka na, di bale? Langit naman ang punta ko. Ang sinasabi ng Panginoon, huy, binigyan ko lahat ng oportunidad sa'yo. Anong di bale? Kaya mo pang improve yung sarili mo. Kaya mo pang improve ang sitwasyon mo. Did you get it? Kasi gano'n ang mentality na, di bale, maghihirap kami, di bale. Sabi ng Lord, shoot! Anong di bale ka? Lahat ng talino, lahat ng galing, meron ka dahil meron ako ibinigay sa iyo, image and likeness ko.
Kaya mong pag-isipan na ayusin ang buhay mo. May talino kang nagmumula sa akin. May oportunidad ka. Pag sumuko ka at puro di bale na lang kaya. O diyan ka, abutan ka talagang kamatayan dyan. Tinanggap mo na eh. Amen? Napakinggan nyo ba si Marcoleta? Si Marcoleta na naman eh. Yung interview ni Marcoleta, magsasaka sila. Ang ginawa niya, nakipag-deal siya sa tatay niya, tay, magkontratahan tayong dalawa. Gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko, pero isa lang pakiusap ko sa'yo, huwag mo akong pahintuin sa pag-aaral. Igapang mo ako. Yung kuya niya, yung panganay, nag-give way. Sige, masipag ka mag-aral. Sige, ikaw mag-aral. Oh, sila nagsasaka. Pero madali ba yung buhay ko? Hindi. Sabi ng tatay ko, paliguan ko yung pet namin. Eh, ang pet nila, malalaki, kalabaw eh. Oh, di paliguan yung kalabaw. Magpakain ng kalabaw. Pero grade 6, valedictorian. Ginapang. Naging abogado. Bakit? Pwede mong baguhin ang sitwasyon mo. Huwag mong ikakatwiran, rapture. Ligtas na ako. Mabuti si Lord. May oportunidad. Bibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ha? Sino rito gustong pagpalain? Oh, nothing is impossible. Amen? Walang imposible sa Diyos natin. Yung buhay mo, ba pa nag-improve? Hindi. Nag-improve. Ay, buhay ng psychology, psychiatric natin, ano? Ano tawag doon? Psychometrician? Oh, mananatili bang ganyan? Hindi. Paangat ng paangat yan. Kaya dapat ang ating angat party list. Nakita nyo? Si Erwin, ganyan ba habang buhay? Hindi. Umayos ba buhay nyo? Hindi. Umayos. Ang laki ng bahay mo eh. Ang laki ng bahay. Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo, God is good. Amen? God is good.